Hello po sa inyong lahat. Welcome dito sa isang episode natin ng Ask Doc Dex. At ngayon, dahil nga po Nutrition Month, medyo ibahin lang natin ang format ng Ask Doc Dex. Tingnan ko lamang po kung magugustuhan niyo itong format na ito. So in this episode, I sat down with one of my good friends, Dr. Alvin Francisco, para pag-usapan ng tungkol sa calorie deficit. Tanong, effective ba talaga to? Paano niyo to ginawa? At ano ang learnings na dito? So without further ado, tara! Doc Alvin, in your own words, ano ba talaga yung tinatawag na calorie deficit and why is it a key for fat loss? Okay, so yan, I think nabanggit mo rin kanina sa kanina nating usapan, pero dagdag ko na lang yung paano nagkakaroon ng fat loss sa calorie deficit. So, yun nga, kapag naka-deficit, yung word na deficit, ibig sabihin kulang or hindi sapat. So, parang yung pagmamahal niya sa'yo, hindi sapat. So, kapag hindi sapat yan, ang gagawin ng katawan, kukuha siya ng ibang source of energy. And yung primary source of energy natin sa katawan na nakaimbak lang is yung tinatawag nating fat or stored fat. Since walang mapagkunan yung katawan mo ng extra energy kasi binabawasan mo yung intake, kukunin niya or tutunawin niya yung mga taba sa katawan mo. Marami kasi nabubudol online. Bakit sa tingin mo napaka-buzzy ng term na calorie deficit? Ito ba ay misused o misunderstood? Tingin ko misunderstood. Totoo yan, agree ako dyan. Maraming online ngayon na medyo nagtuturo sila. Gusto lang rin naman nila makatulong siguro. Pero minsan, ginagaya sila ng mga nakakapanood kasi hindi guided. Again, yung sa pagda-diet naman or any form of any intervention sa katawan, dapat talaga case-to-case basis yan. So, kung ano yung gumana sa akin, pwedeng hindi gumana sa kanya, pwedeng gumana din sa kabila. So, baka misunderstood lang siya and baka kailangan lang ng onting guidance. Delikado kapag ginawa to ng mga may sakit sa puso, may diabetes, or may hypothyroid, PCOS, mga ganun. Lalo na kapag nasobrahan yung pagkaka-deficit. From experience, ikaw mismo, you've done calorie deficit and you're very vocal about this. Meron ka ba mga challenges dito and how did it go for you? Kasi matigas kasi ulo ko, so hindi ako sumunod sa coach ko before. So, ang tagal ng resulta sa akin bago ko, kasi hindi ko sinusunod yung payo niya parang sinusunod ko pa rin sarili ko and yung pagkakaunawa ko. Ang pinaka naging challenging talaga sa akin dito is yung pag-stick dun sa rule na binibigay sa akin. So napansin ko nung nag-stick na ako and na-observe ko yung resulta sa katawan ko, doon ako na mas nagtuloy-tuloy yung pag-stick ko sa plan namin. Sa calorie deficit kasi, another thing na nahirapan ako is yung bagsak yung energy ko dito. So, na-feel ko talaga yung parang wala ako masyadong energy. Tapos talagang mabilis ako mapagod. And yung parang yung recovery ko sa gym is matagal. So, baka may mga namali din akong ginawa nung time na yon. Pero ito yung mga naging challenge sa akin. Kapag kaganyan kasi, since the body is built for survival, so your body will adjust to it. Oh. No, so parang ganun yan. And then, it would be sustainable. Kasi, kung titingnan natin, sustainable naman siya. So, para sa'yo, paano maaaring gawing sustainable yung calorie deficit? Kasi yung iba, nauuwi yan sa mga yo-yo diet. Pinili ko yung mga food na kinakain ko na talaga. So, doon lang, umiikot lang doon yung pagkain ko. Hindi ako masyado nag-explore ng iba't ibang variety of food. So, in that way, mas sustainable siya para sa akin. Yun yung gumana sa akin. Kasi yung mga gulay, kunyari, ang gulay ko lang madalas, okra, broccoli, tas protein ko, chicken breast. Very accessible siya sa akin. Pati yung kanin, yan, very accessible. So, hindi ako nahirapan mag-source out ng mga food ko. Tapos, hindi rin ako nahirapan masyado mag-meal prep. Tsaka, hindi rin ako masyado nahirapan magluto. Kasi nga, familiar ako dun sa mga pagkain na kinakain ko. So, again, para maging sustainable, dapat pasok siya dun sa lifestyle mo or sa nakagawian mo. Yung parang hindi ka na masyadong mag-a-adjust pa ng sobrang laking adjustment. Kasi pag ganun, minsan, hindi tumatagal no? Parang minsan nagsasawa sila o kaya parang nawawalan sila ng motivation. So, advice ko, dapat dun sasanay ka na para hindi na masyadong malaking adjustment. Mas mag-i-stick ka dun sa calorie deficit journey mo. Kasi nga, yun nga yung sinasabi natin na ang hirap kasi na hindi mo alam yung ginagawa mo. Lalo na kung papasok ka pa sa ganito na parang bibiglain mo. No. So, inuunti-unti siya. Kasi yun lagi yung contention Sustainable ba yung calorie deficit? It is sustainable. And nakakain mo yung gusto mo. Pwede kainin lahat ng pagkain. Basta aware ka dun sa calories niya. So, wala tayong tatanggalin. Kanin, chocolate, okay lang. Dessert, okay lang. Basta aware ka dun sa
calories na pinapasok mo sa katawan mo. And then yun nga, no, dyan papasok yung parang personalized para sa'yo. So ito lagi isa pa sa mga contention ng mga bashers eh. Hindi gumagana yung balanced diet and calorie deficit na yan. Kasi may mga bashers ng Caldef. Oo. Tapos sasabihin na yung balanced diet and calorie deficit ay hindi maganda. Kasi magkakaroon ka ng nutrient deficiency. Hindi. Kasi these are the things, kapag ka-computed para sa'yo, it will work for you. Yun talaga yun. And then, for all of my patients na naka-calorie deficit, okay sila. At saka ito talaga yung tinuro sa nutrition school. Yes, and yung mga fad diets actually, napag-aralan na namin yan. And why some are working for them, and why most people na nagkakaroon ng problema ay nagkakaroon ng problema. Yun. Kasi napag-aralan na namin yung mga dahilan kung bakit ganun. So, hindi po kami outdated. Kami po ay laging updated sa mga ganyan. So, ayun. And then last one, Doc. No? Quick one lang to. Meron ka bang one food na feeling mo dati healthy, pero sobrang taas pala ng calories? Nagulat din ako dito. Buko. Yung flesh ng buko meat. Nagulat ako kasi sobrang fatty pala nun. Fatty siya. Pag sa macronutrients po kasi may protein, carbs, and fat. Yung pinaka-dense na calories dyan is yung fat. So, akala ko before yung buko, yung fresh meat ng buko is healthy kasi nga prutas siya. Akala ko ma-fiber. Tapos nung itinatrack ko na siya sa pang-track ko ng calories sa phone, nagulat ako kasi sobrang taas ng calories kasi nga dominantly fat siya. Totoo yan. Nung isa din yan sa mga learnings ko nung nasa nutrition school. So, ako nung unang nagulat ako. Kaya hindi ako nagugulat na may mga katulad mo na nagugulat. Oo. Kasi nga, nakakagulat talaga siya na fatty pala yun. No, fatty pala. Kaya ako talaga sabi ko, akala ko nun, hindi sustainable yung calorie deficit kasi nga may mga ganitong klase pala ng pagkain. So, kung i-compute natin ng tama, mas magiging maayos po yung inyong calorie deficit at mas magiging maayos din yung inyong mga pagkain. Yeah, healthy fat pa din naman, no? Pero sabi nga natin, anything that is too much could be bad. Kasi meron ding portion ng coconut na pwede maging saturated. No, so, tandaan natin yung coconut oil, saturated fat siya, although MCT. Pero, again, there are just parang portions kung gaano karami lang ipopwede. At yan lahat po kinocompute ng inyong dietitian. Meron ka bang ilang few words na gustong sabihin sa mga followers natin? Kung gusto niyo po i-try yung calorie deficit, again, sabi naman ni Doc Dex, isa talaga yun sa mga gold standard. Kasi nga, sobrang basic. Calories in, may ipon sa katawan mo pag hindi mo ini-spend, lalo na pag sobrang baba ng activity level mo. Kung gusto mo bawasan yung calories na ini-intake mo, ang resulta niyan is magbabawas ka rin ng timbang. So, very basic. Medyo challenging lang at the start kasi nga bagong habit and bagong activities na gagawin mo. Sobrang unfamiliar. So, bigyan mo lang ng chance yung sarili mo na i-explore yon and i-try yon. Kasi makikita mo talaga yung resulta pag naging consistent ka. O yun, ako mismo natuto dito sa episode namin ito, sa pag-uusap namin ito ni Dr. Alvin Francisco. Tandaan po natin, kung tama po ang inyong ginagawa sa calorie deficit at guided kayo ng medical professionals po, pwede po ninyong makain ang lahat ng gusto nyong makain. Sustainable din po ito. Isa pa, calorie deficit is never nutrient deficit. Ito po ay pagbibigay ng sapat na pangangailangan sa inyong katawan upang makatulong hindi lamang po sa pagpapapayat pero para din po sa pagpapasaayos ng inyong mga katawan health-wise. And always remember, consult your doctor or the registered nutritionist dietitian para mas guided po kayo sa journey ninyo towards health. Kung meron pa po kayo mga katanungan, drop them below. Huwag din po kalimutang mag-like, share at subscribe dito po sa ating channel for more episodes like this. Also, do let me know kung okay po sa inyo yung ganitong klase ng format. Ngayon lang ako bumabalik sa YouTube at ngayon lang din ako nagpo-post ng long form dito. So, paano? Kung meron po kayong natutunan, pakishare po sa inyong mga kaibigan, baka sakaling mas marami pa tayo matulungan. See you next episode. Ingat!